Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas, mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, matindi to. Walang kawala, Senator Tulfo nataranta sa matinding pasabog ni Mayor Magalong. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento, reaction video ang video nito. Eto na po. Ang unang manifesto ay yung pagkundina kay Senator Raffy Tulfo. Ako, ang isang pumirma doon, mayor. Bakit mayor pumirma? Hindi basta-basta mayor. Mayor Benji Dinamin Magalong, class 82. Yun. Hindi siya basta-basta mayor. Meron bang mayor na PMA graduate? Wala ata eh. The only mayor in the Philippines, correct me if I'm wrong, the only mayor sa Pilipinas na PMA graduate is Mayor Benji Magalong. Napaka-taas po ang respeto ng mga men and women in uniform kay Mayor Benji General Magalong. Pumirma siya, number 233 siya sa listahan. Kaya nung nakita ko yung pangalan niya, sabi ko, wow, nakakatawa naman ito. Legend itong si General Magalong. Noong panahon ni Pinoy, yung Mamasalpano Massacre. Inimbestigahan. Ang nag-imbestiga, ang head sa investigation panel ba ng PNP, si General Magalong. So nung tapos ng investigation, parang lumalabas na may si Pinoy, ang presidente. Parang madadamay. Nako, ito pong nangyari. Kinausap si General Magalong na tanggalin mo yung ng presidente at maging PNP chief ka. Ang gandang offer nun. Pag ordinaryong tao yun, wala na, tinanggap na yung offer, PNP chief na. Yun po ang legacy ni General Magalong, yung kanyang character integrity. Pinaliwala niya yung pagiging PNP chief niya. Sinunod niya yung tama. Kung ano yung findings nila, yun ang pinirma niya, yun ang lumabas sa report na may kapalpakan ang presidente. Yun po ang General Mayor Magalong. Kaya tuwa-tuwa po ako nakasama siya sa pinirma. Kasi sino man naman ang hindi magagalit. Tawagin mong duwag ang isang bayani sa post ni General Romeo Pocis ng Air Force General ito. Yung last word daw ni PFC Canlog, yung labanan parang lumalabas na outnumbered sila. Ganito ganito ang sabi niya sa mga kasama niya, mag-withdraw na kayo. Maiwan ako. I will cover you with fire. So, pina-withdraw niya yung mga kasama niya. Siya nagpaiwan, doon ako may kasama, siya ang nag-hold the line. O di, sinakripisyo niya yung buhay niya. Yun, namatay, bayani. Duwag ba yun? Nakakaiyak na kwento, nakakasakit damdamin. Isang bayani tawagin. Okay, balik tayo sa pumirma. May nakita ko doon isang PNP Chief, General Rason. Tapos isang Coast Guard Admiral, 4-star Admiral. Kalimutan ko yung pangalan. Tapos 5 AFP Chief of Staff. Yung matandaan ko lang sa Genesis Central, Abaya, Senga, Abu, and kalimutan ko yung isa. So, grabe, ganun po. Pataas ng pataas, padami ng padami ang pumipirma sa manifesto condemning Senator Raffy Tulfo. Punta naman tayo dito sa isa. Yung manifesto condemning VP Sara. Ang nagbulgar nito. Eto mga kababayan, opinion lang. Sakasakali bang may, let's say, manifesto rin para sa mga ordinaryong Pilipino, na pumirma, para kondinahin itong si Senator Tulfo sa pagtawag na duwag, doon kay late PFC Canlog, di ba? Ikaw ba nga nanonood ngayon mga kababayan?
pipirma ka ba kung sakasakaling may manifesto rin para sa mga ordinaryong Pilipino, no? Ordinaryong citizen like us, no? Ha? Ako, number 1 po ay, hindi naman magiging number 1 kasi bago yan mapunta sa akin, marami kong pipirma, mga kababayan. Pero pipirma po ako. Ha? Kapag magkaroon po ng manifesto, ha? Para sa mga ordinaryong Pilipino. Again, condemning dito kaya Senator Tulfo, no? Sana nga po magkamaroon para mas malaman natin, di ba, kung kasi may mga supporter talaga si Senator Tulfo, no? Na wala, bumaliktad na ngayon, ha? Marami nagko-comment po sa channel na ito, mga kabayan, dito sa ating munting channel, yan, ha? Sabi niya oo nga po, dati idol ko po itong si Senator Raffy Tulfo, pero ngayon po, no? Ha? Pero yung pag-aano niya, hindi po patungkol dito kay PF Sikanlog na tinawag niyang duwag, no? Nadidismaya mo siya doon sa PCS o mga kababayan, no? Dismayado po siya. Meron pa nga pong isang meron pa pong nag-comment na buong pamilya niya raw, 'di ba? Supporter ni Senator Raffy Tulfo, no? Pero ngayon po, buong pamilya niya rin po, mga kababayan, ay parang nag-withdraw na sa pagsuporta dito kay Senator Raffy Tulfo. Simula nga po ng mga may lumabas, yan na nagpapakita ng mga totoong kulay, no? Totoong ugali ni Senator Raffy Tulfo. So, si Tas Sasut, sabi niya sa kanyang post na tinitingnan ko dito sa post niya. May kumakalat, sabi niya, no? May kumakalat sa PMA chat group na draft manifesto, yun nga, para ikondena si VP Sara. Tinitingnan ko dito sa post ni Okay, ito na. 2 days ago, a draft manifesto is circulating in a PMA chat group. Excuse me. The manifesto is about condemning VP Sara's silence on South China Sea issue. This manifesto came out after the Tulfo manifesto came out, the one condemning how Tulfo berated a soldier in his show. It seems like no one is signing the manifesto against VP Sara. Mag 2 days na po yung draft manifesto na yon. Hanggang ngayon, wala pa rin balita. Kung may pumirma man, makakakaunti. Kasi hindi pa inilalabas. Kaya dito sa mga comments, binasa. Nahihiya na yan, no? Nahihiya na po yan. Sabi niya, no? Guardians will always protect their kind skin and also stand by their brother in arms. In the case of the VP, sister in arms. Bakit? Reserve Colonel si VP Sara. Kompleto ng schooling yan. Talagang full-page colonel. And PMAers are intelligent enough to know the VP has no right to speak about foreign policy. Bonget has the sole right to it, and the VP is a good soldier, not to steal the thunder from her commander-in-chief. Ilan kaya ang pumirma laban sa pabibong ugok na Tulfo? As of now, tatanong ako sa mga PMAers na kaibigan ko, wala pa daw eh. A draft letter or manifesto without a signature is a trust paper, period. Ano ba? Strategy ni Putol, Tamba at Unanay para ma-divert ang serious issues circulating right now. Ito pa, most PMAers have brains. Hindi lang most, lahat. Except si yung isa, hindi ko na lang banggitin. Yung palaging kontrabida. Ay. So, yes, because PMAers are aware of the Constitution, which clearly states that the President is the chief architect of our foreign policy. Sana lang. Why would people sign against VP Sara when they know it's the responsibility of the President, the Senate, and the Congress? Why throw their baggage to others that have no claim nor obligation to it? VP Sara is doing all her responsibilities both as VP and DepEd Secretary. So, yun po ang mga kaganapan sa dalawang manifesto.
mga kababayan, wala pang pumipirma doon sa manifesto nila, kundi Ming BP Sara na magsalita, no? Dahil hindi nagsasalita about dito sa WPS, mga kababayan, no? So yan, so palpal po sila, no? Kasi matatalino po ito, mga kababayan, matatalino po ang mga PPP mayor, di ba? Yeah. Bago po sila graduate, talagang tinitraining po yan sila, no? At hindi lang po physically, but sa katalinuhan din, mga kababayan. No, sino naman ang mapipirma dyan, alam naman ng lahat, kahit nga hindi mayor, mga kababayan, alam po ng lahat, no? Alam po nila na ang dapat pong magsalita dyan sa foreign policy na yan, or dapat magsalita about dyan sa WPS, ay si President BBM, mga kababayan. Kasi ito, kung magsalita si VP Sara about WPS, mga ka-review natin, no, magiging inutil po si PBBM, diba? Bakit pa siya naging presidente kung vice president naman ang magsasalita, diba? Ano sa palagay niyo, mga may nag-comment ha? Magmumukhang inutil si PBBM kapag nagkomento o si VP Sara dyan sa WPS, kasi siya naman ang dapat na magsalita dyan, kasi siya po ang ama ng bansa. Siya po ang tinuturing na na chief, no, ng armed forces, di ba? Kumbaga siya talaga ang susundin ng armed forces. Bakit pag nagsalita ba si VP Sara, susundin siya ng ng armed forces? Malabo, mga kababayan, kasi vice presidente lang po siya. Hindi po siya ang dapat na sundin, no, ng kung sino man diyan sa gobyerno, kung di ang ating PBBM. Yan, ha. So yan mga kababayan, wala pa pong pumipirma, 2 araw na, no? Yung kanilang counter, kumbaga counter nila ito dito sa ginawang manifesto ng mga PMAyer dito kaya Senator Tulfo. Diba? Kina-counter nila agad, nagpakalat sila ng manifesto din, no? Against dito kay BP Sara, pero wala rin naman nangyayari. Right? Yan. Para patas po, mga kababayan, ikaw, kayo po na nanonood ngayon, no? Pipirma din po ba kayo kung sakasakali, no? Dito sa manifesto na ikinakalat dyan sa group chat ng ng mga PMAyer, no, mga kababayan, pipirma din po ba kayo dito sa pagkundina kay BP Sara dahil hindi po nagsasalita about dito sa WPS? No, kasi tinanong ko rin kayo kanina kung pipirma po kayo, no? Tayong mga ordinaryong Pilipino, di ba, para maging patas, kung may manifesto din katulad ng kinakalat nila na para sa atin ng mga ordinaryong Pilipino, pipirma po ba kayo? Saan po kayo pipirma? Dito sa pagkundina kay Senator Rapi Tulfo na pagtawag na duwag doon sa isang sundalo na nasawi, no? Sa gitna ng labanan. Yan, Or dito kayo pipirma sa pagkundina kay BP Sara na hindi nagsasalita, no, about dito sa WPS. Yan, mga kababayan, Well, nagulat naman po tayo, may kanya-kanyang reaksyon at opinion. I-comment na lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman, inyong opinion patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Huwag rin pong kalimutan mag-subscribe kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat po.